Hindi mo siya ginanong kasama ka? Nahuli ka? Hindi po, kahit po tanong mo po siya. Tanungin mo, nahuli ka? Nahuli ka ng mga nakahuli sa inyo? Suspect lang po ako, ma'am. Todo tanggi ang minor de edad na suspect sa galit na tiyahin ng biktima ng ginang-rape umano ng kanilang grupo sa Tondo, Maynila. Ayon sa mga rumesponding tanod na barangay, naaktuhan daw nila ang grupo ng suspect na hinahalay ang babae sa isang paradahan ng jeep malapit sa barangay hall ng Barangay 72. Inabutan namin yung babae na nakahubad na paibaba. Then nagpulasan lahat ng mga tao yun. Sa kwento ng biktima sa mga barangay tanod, pauwi na raw siya na makasalubong ang grupo ng 6 na lalaki na pawang mga kababata at kaklase niya. Inalok daw ang biktima na ihatid pauwi, lalo pat hating gabi na. Pero bigla na lang daw siya tinutukan ng patalim sa tagiliran at dinala sa paradahan ng jeep. Dito, halin-hina na raw siyang hinalay bago maaktuhan ng mga tanod. Unang nahuli ang 17 anyos sa sidecar driver. Gate niya, sumilip lang daw siya at hindi ginalaw ang biktima. May taong pumasok dun. May mga jeep. Tapos sumunod ako. Sinilip ko. Umalis na agad daw sa... Muna na ako kanto. Tapos yun, nabot sila ng barangay. Sa interogasyon ng mga pulis sa 17 anyos na suspect, itinuro nito ang ilang katropa raw niyang nakita raw niyang hinahalay ang biktima. Kasama na ang menor de edad na ito nakasagutan ng tiyahin ng biktima. Pero gate niya, di raw siya kasama sa nanghalay, nakitingin lang. Lumapit daw sa kanilang biktima at di raw pinili. Nakainom daw po siya. Tapos bigla niya yung pinasok na natatakot nga ako umuwi kasi hindi ako nakapagpaalam. Saan daw pa pwede matulog, sabi niya. Sabi ng ama ng biktima, hindi umiinom ang anak at nagpaalam daw itong lalabas para mamasyal sa mall. Hindi na iniharap ng pulisya ang biktima sa media. Arestado na rin ang isa pang suspect na kinilala ng pulisya na isang John Keane Fernandez, 20 anyos at dating kaklase ng biktima. Pinaghahanap pa rin ang iba pang suspect na kinilala lamang bilang alias Makmak, alias Bilog at alias Makoy. Naharap sila sa reklamong rape. Dapat sila talaga nag-iingat tsaka wag silang sobra magtitiwala sa mga kalalakihan lalo na nakainom, nakadrugs. Pansamantalang nakakulong sa Manila Police District ang 3 suspect kasama na ang 2 menor de edad. Para sa unang balita, Salima Refran reporting. Patuloy na binabantayan ng Philippine Coast Guard ang posibleng oil spill sa pinaglubugan ng MV C42 sa Antique at MV San Spirit sa Catanduanes. Darito ang report. Tinututukan na ng DENR at Philippine Coast Guard ang minimal na pantagas ng langis mula sa lumubog na MV C42 sa San Jose sa Antique. Ayon kay Peter Zaldivar ng Kabalikat Civicom, may masangsang ng amoy sa lugar malapit sa pinaglubugan ng barko. Pero ayon sa PCG, hindi maituturing na oil spill ang kaunting tagas ng langis. Oil sheen lang daw ito at unti-unti itong nawawala kapag natangay ng alon. Pero mahigpit pa rin nilang binabantayan ang 7,000 litro ng diesel na karga ng nasabing barko. Patuloy pa rin kinukuha ng GMA News ang panig na may-ari ng barko. Pero ayon sa Kabalikat Civicom, nangako na raw ang kumpanya na makikipagtulungan sa mga otoridad. Maliit naman umano ang posibilidad na magkaroon ng oil spill sa pinaglubugan ng Panamanian vessel na MV Sun Spirit sa Catanduanes. Ayon sa Philippine Coast Guard, masyadong malalim ang pinaglubugan ng barko at kapag ganito ay tumitigas umano ang mga produktong petrolyo dahil sa malakas na pressure sa ilalim ng tubig. Kahapon ay muli namang nagsagawa ng aerial inspection ang Coast Guard upang masigurong walang tumagas na langis mula sa barko. Para sa unang balita, Micaela Papa reporting. Inatasan na ni Pangulong Noynoy Aquino si Justice Secretary Laila De Lima na magbigay na ng listahan ng mga posibleng magiging bagong NBI Director. Ayon kay Presidential Spokesperson Edwin Lacerda, ang nais ng Pangulo na maging pinuno ng NBI ay yung may malinis na record pero matapang. Nitong nakaraang linggo, sinibak si Magtanggol Gatdula bilang NBI Director matapos masangkot sa pagdukot at pangingikil umano sa isang Haponesa. Itinanggi na ni Gatdula ang mga paratang at sinabing lilinisin daw niya ang kanyang pangalan. Una nang lumutang ang pangalan ni na Customs Deputy Commissioner Danny Lim at dating PNP Chief Raul Bacalzo na posibleng ipalit umano kay Gatdula. He just wanted someone who was tough and someone who, obviously the clean part, everybody knows why it's clean. Tough because it's a organization that will deal with criminal elements and you have to gain the respect of those people within and without the organization.
Nagpahayag ng suporta ang Malacanang kaugnay sa planong pagdagdag ng panibagong investments ng Philippine Airlines. Yan ay matapos i-anunsyo ni PAL Chairman and Chief Executive Officer Lucio Tan na handa siyang ibenta ang PAL sa tamang halaga. Ayon kay Presidential Spokesman Edwin Lacerda, mas mapapabuti raw ang branding at serbisyo ng flag carrier ng bansa kung madadagdagan ang investments dito. Kung sakali man matuloy, pangunahin raw nilang babantayan sa negosasyon ang kapakanan ng mga pasahero ng PAL. As far as the government is concerned, this is again a general framework. We want to make sure that the riding public will not be inconvenienced. As to the specific details of the announcement of Mr. Lucio Tan, we are not privy to that. Isang lalaki ininalang at himalang nabuhay matapos dukutin at pagsasaksakin sa Santa Rosa, Laguna. At tinala ng mga otoridad, posibleng may kaugnayan umano ang krimen sa bentahan ng iligal na droga at maging sasaklaan sa lugar. Darito ang report ni Steve Dailisan. Hinang-hina ng 46 anyos na si Ernesto Reyes ng isugod sa Kabuya Hospital. 4 na oras na kasi nakalipas bago siya nakahingi ng saklolo at may takbo sa ospital dahil sa tinamong 21 saksak. Himalang nabuhay para ang biktima. May 2 tama sa likod na medyo malalim. Kaya yun ang posibleng niinda niya, kaya pinadala ng doktor sa Kabuya papuntang doon sa PGH at dinala. Sa investigasyon ng Kabuyaw Police, dakong 2:00 ng madaling araw nang dukutin ng 5 nakabonet na lalaki ang biktima habang nakikipag-inuman sa Barangay Gulod. Isinakay daw siya sa tricycle ng 3 sa mga sospek habang ang 2 pa bumuntot naman sakay ng motorsiklo. Ang kanyang mga kainuman nagtatakbo sa takot lalo't armado ng baril at patalim ang mga sospek. Suspetso ng mga pulis sa tricycle inundayan ng saksak ang biktima saka itinapon sa madamong bahagi ng Barangay Malitlit sa Santa Rosa, Laguna. Nagpatay-patayan. Kaya iniwan na lang doon sa lugar na madamo. Tuwing gabi napakadalang ng mga sasakyang dumaraan sa bahagi ito ng Barangay Malitlit. Wala ring halos poste ng ilaw kaya naman wala raw nakapansin nung itapon ng mga sospek ang biktima dito sa bahaging ito ng damuhan. Mabuti na lamang at katabi pa rin ito ng kalsada kaya nung nagawa pang tumayo ng biktima ay nakahingi pa siya ng saklolo para siya'y madala sa ospital. Papasok daw noon sa trabaho magbubukid na itatago natin sa pangalang Romel at siyempong siya ang pinara ng biktima na agad niyang isinakay sa motorsiklo. Mahina na po, talaga kung halos kubang-kuba na ho siya paglalakad. Sapo-sapo niya yung tiyan niya, hawak ho niya yung likod. Sabi niya, sige na, hayatid mo na ako, hindi ko na kaya. Parang nga mamamatay na daw siya. Kabilang sa tinitingnan ng mga otoridad na dahilan ng pagdukot at pananaksak sa biktima ay ang anggulong posible may kaugnayan sa bentahan ng iligal na droga at saklaan sa lugar. Siguro mayroon itong naapektuhan sa mga bayaran, baka hindi nakabayad. Yan ang posibleng iniimbestigahan namin, yung mga kompromiso niya sa mga tayaan, sa mga panalo, or either sa drugs nga. Patuloy din ang follow-up operation para madakip ang 5 sospek. Para sa unang balita, Steve Dailisan reporting. Papasang Cubao, Manny Pacquiao nagsimula na mag-ensayo para sa susunod niyang laban. Drug buy-bust operation sa Marilao, Bulacan. 7 ang arestado. Magpauli, tutok lang sa unang balita. Every child needs love, patience, and understanding, especially a child with developmental disability. Give him a brighter future. Support the 16th National Autism Consciousness Week. For more info, visit our websites. Kabataang Pinoy, ako po si Dingdong Dantes, makiisa sa mga programa